Ayaw maligo ni Bimbo. Tara, samahan niyo ako. Ginising ng nanay niya si Bimbo. Anak, gising na. Handa na ang almusal. Opo, inay, ani Bimbo. Maagang kumain si Bimbo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya sa ina. Makikipaglaro po ako kina Boying. Maligo ka muna bago makipaglaro. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Paalala ng ina. Sa lahat ng pinakaayaw ni Bimbo ay ang maligo. Nasaan si Boying? Tanong ni Bimbo. Naliligo pa, sa susunod na lang daw, ani Nonoy. Sandali pa ay naglalaro na ang magkakaibigan. Taguan ang laro nila. Huli ka! Ang sigaw ni Boying. Isa! Dalawa! Sigaw ni Bimbo. Lagi siyang nahuhuli ng mga kaibigan dahil naaamoy kung saan siya nagtatago. Ilang araw pa ay wala nang gustong makipaglaro kay Bimbo. Ayaw siguro nilang makipaglaro sa mabaho, anang ina niya. Ang sabi ng nanay ay maligo si Bimbo. Ayoko pong maligo. Kung ayaw nila akong kalaro, ay okay lang sa akin. Mag-isang naglaro si Bimbo. Hindi na baling mawalan siya ng kalaro pero hindi siya maliligo. Takot kasi siya sa tubig. Sa gabi matapos kumain ay diretsyo na sa kama si Bimbo. Kahit kadalitan ng ina ay ayaw niyang maglinis ng katawan. Isang gabi ay nagising si Bimbo sa pagkakatulog. May naramdaman siyang gumagapang sa katawan. Ano yun? Napasigaw siya nang mahawakan kung ano ang gumagapang na iyon. May mga ipis sa damit at kama niya. Nagtatatalon si Bimbo. Takot na takot siya. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ng nanay niya. Ikinuwento ni Bimbo ang tungkol sa mga ipis. Marumi ka kasi. Gusto ng mga ipis sa mga marumi at mabaho. Kinabukasan din ay naligo si Bimbo. Matagal siyang naglinis ng katawan. Sumarap ang kaniyang pakiramdam pagkatapos. Hindi na pinuntahan pa ng ipis si Bimbo. Mula nang maligo siya, araw-araw, marami na rin ang muling nakipaglaro sa kanya. Nalaman niya na importante na laging maligo ang isang bata. Hanggang sa muli, mga bata! Don't forget to subscribe, like, and share! Ayaw maligo ni Bimbo. Tara, samahan niyo ako. Ginising ng nanay niya si Bimbo. Anak, gising na. Handa na ang almusal. Opo, inay, ani Bimbo. Maagang kumain si Bimbo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya sa ina. Makikipaglaro po ako kina Boying. Maligo ka muna bago makipaglaro. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Paalala ng ina. Sa lahat ng pinakaayaw ni Bimbo ay ang maligo. Nasaan si Boying? Tanong ni Bimbo. Naliligo pa, sa susunod na lang daw, ani Nonoy. Sandali pa ay naglalaro na ang magkakaibigan. Taguan ang laro nila. Huli ka! Ang sigaw ni Boying. Isa! Dalawa! Sigaw ni Bimbo. Lagi siyang nahuhuli ng mga kaibigan dahil naaamoy kung saan siya nagtatago. Ilang araw pa ay wala nang gustong makipaglaro kay Bimbo. Ayaw siguro nilang makipaglaro sa mabaho, anang ina niya. Ang sabi ng nanay ay maligo si Bimbo. Ayoko pong maligo. Kung ayaw nila akong kalaro, ay okay lang sa akin. Mag-isang naglaro si Bimbo.
Hindi na baling mawalan siya ng kalaro pero hindi siya maniligo. Takot kasi siya sa tubig. Sa gabi matapos kumain ay diretsyo na sa kama si Bimbo. Kahit kadalitan ng ina ay ayaw niyang maglinis ng katawan. Isang gabi ay nagising si Bimbo sa pagkakatilog. May naramdaman siyang gumagapang sa katawan. Ano yun? Napasigaw siya nang mahawakan kung ano ang gumagapang na iyon. May mga ipis sa damit at kama niya. Nagtatatalon si Bimbo. Takot na takot siya. Bakit? Ano ang nangyari? Tanong ng nanay niya. Ikinuwento ni Bimbo ang tungkol sa mga ipis. Marumi ka kasi. Gusto ng mga ipis sa mga marumi at mabaho. Kinabukasan din ay naligo si Bimbo. Matagal siyang naglinis ng katawan. Sumarap ang kaniyang pakiramdam pagkatapos. Hindi na pinuntahan pa ng ipis si Bimbo. Mula nang maligo siya, araw-araw, marami na rin ang muling nakipaglaro sa kanya. Nalaman niya na importante na laging maligo ang isang bata. Hanggang sa muli, mga bata. Don't forget to subscribe, like, and share.